Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay February 18, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Communion. Nagko-communion ba kayo? Bakit importante ito? At ang scripture po natin ngayong araw ay 1 Corinthians 11 verse 23 to 26. Sabi po dito, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." And ayun po yung English, so hindi na po naman babasahin yung sa Tagalog. So, ang teaching po natin naman ngayong araw, una, communion is fellowship with the real presence of God. Sabi po dito na yung communion, isa po itong fellowship sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay o mararamdaman natin yung real presence ng ating Panginoong Diyos pag tayo po ay nagkukomunyon. And teaching number 2, communion is a remembrance of the death and resurrection of Christ until He comes again. Sabi po dito na yung communion po is ito naman po yung remembrance niya sa atin ng pagkamatay ng ating Panginoong Diyos, pati na rin po ang resurrections of Christ and until He comes again. Dahil nga po yung communion, ito po yung pinakahuling hapunan na ginawa ng ating Panginoong Diyos sa atin bago po siya ipako sa krus. And teaching number 3, communion spiritually nourishes the believers. Sabi naman po dito na yung communion po is ito po yung mas mapapalagon yung spiritually nourishes ng believers, ng mga hindi pa po talagang deep yung believe sa ating Panginoong Diyos. Dito po is pag nagko-communion po is mas lalong didip sila na maging maniwala or magiging believers ng ating Panginoong Diyos spiritually. And application number 1, sabi po sa application, how to administer the Lord's Supper. Number 1 po, pray and confess our sin to God. Sabi po dito, pag nagko-communion tayo is, ito po yung paraan para po mag-pray tayo at mag-confess. Sabihin po natin yung mga kasalanan natin sa ating Panginoong Diyos pag tayo po ay nagko-communion. And application number 2, meditate on the death, resurrection, and the second coming of Christ. Sabi naman po dito na parang pag-aralan po natin yung pagkamatay ng ating Panginoong Diyos. Malalaman po natin iyan pag tayo po ay nasa communion, and resurrection, pati na rin po yung muling pagbalik ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, read 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26 and partake of the body and blood of Christ. Sabi po dito na pag nagko-commune po tayo, hindi lang to ito sa church, kundi kahit saan pong lugar, basta po ay tayo ay nasa atin po ang ating Panginoong Diyos sa isip at puso natin at tayo po ay nagba-Bible verse. Pwede po natin itong gawin, basta po basahin lang daw po natin yung 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26 and partake of the body and blood of Christ. And discussion, those your church often practice communion, should you participate in communion? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw na yung church ko po is may communion din po every first of month. And para po sa akin, importante po na ako ay makipag-participate sa communion dahil ito nga po yung mararamdaman ko po yung fellowship with our Christ and mararamdaman ko po yung real presence with our Christ pag tayo po ay nagko-communion. And masasabi rin po natin yung mga kasalanan natin sa Kanya, pati makakapag-pray din po tayo sa ating Panginoong Diyos pag tayo po ay nagko-communion. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.